Sa wakas, lumabas na rin ang katotohanan sa likod ng malungkot at nakakanginig na sinapit ng mag-inang Diane Marie Molinido at ng kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Noong mga nakaraang araw, naging laman ng mga balita ang pagkawala at kalaunan ay ang pagkatuklas sa mga bangkay nila sa magkaibang probinsya. Si Diane na isang pulis ay natagpuan sa isang sapa sa Bulacan, habang ang kanyang anak naman ay nakita sa isang bukid sa Tarlac. Noong una ay akala ng marami na biktima lamang sila ng mga masasamang loob na nagnanais magnakaw o may galit sa mga alagad ng batas. Pero sa pinakabagong ulat na inilabas ng Quezon City Police District, isang malaking plot twist ang gumulantang sa ating lahat dahil ang itinuturong utak sa likod ng pagpatay na ito ay walang iba kundi ang asawa mismo ni Diane na si Police Senior Master Sergeant John Molinido. Paano nga ba nagawa ng isang haligi ng tahanan na ipag-utos ang pagpatay sa sarili niyang asawa at anak? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Nagsimulang gumuho ang kuta ng mga suspek nang magsalita ang isang car agent na si Pia Katrina Panganiban. Si Pia ay isa sa mga unang nahuli ng mga pulis at siya ang nagbigay ng direktang testimonya na nagtuturo kay John Molinido bilang ang mastermind na nagplano ng lahat. Ayon sa mga autoridad, hindi lang si Pia ang sangkot dito dahil kasama rin sa mga naaresto ang kanyang asawa na si Christian Panganiban na dati ring miyembro ng kapulisan at ang isa pang kasabwat na si Gil Valdemoro Jr. Ang grupong ito ang sinasabing nagtulong-tulong para isakatuparan ang madilim na plano ni John laban sa kanyang pamilya. Habang iniimbestigahan ang kaso, marami pang mga ebidensya ang nakuha na lalong nagdiin sa kanila sa krimen. Sa isinagawang pagsisiyasat sa bahay ng mga suspek sa Novaliches, na-recover ng mga pulis ang mismong cellphone ni Diane Marie at may nakuha rin na pera na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Hindi rin nakaligtas ang sasakyang ginamit nila dahil natagpuan sa Pampanga ang isang SUV na pinaniniwala ang ginamit para itapon ang mga bangkay ng mag-ina sa magkahiwalay na lugar. Dahil sa mga nakuhang gamit at sasakyan, malinaw na hindi ito isang simpleng aksidente kundi isang pinag-isipang krimen para hindi sila agad mahuli. Matatandaan na bago pa man aminin ng mga kasabwat ang katotohanan, naging mailap si John Molinido sa pagbibigay ng anumang pahayag. Marami ang nakapansin na tila hindi normal ang kanyang kilos habang hinahanap ang kanyang mag-ina noon. Ngayong nasa kamay na siya ng batas, nahaharap siya at ang 3 pang kasabwat sa inquest proceedings at kailangan nilang sagutin ang mga mabibigat na ebidensya laban sa kanila. Napakasakit isipin na ang dapat na nagbibigay ng proteksyon sa pamilya ay siya pa palang kukuha sa buhay ng mga ito. Sa puntong ito ng investigasyon, mas lalong uminit ang usapin dahil sa mga kakaibang ikinilos ni John Molinido bago pa man siya tuluyang maaresto. Maraming mga tao ang nakapansin na tila kulang sa emosyon ang asawa ni Diane Marie habang ini-interview siya noong mga panahong nawawala pa ang kanyang pamilya. Ayon sa obserbasyon ng ilang mga nakasubaybay sa kaso, napakakalmado raw ni John at parang umaarte lang sa harap ng kamera. Sa halip na makitaan ng matinding pighati o galit bilang isang ama na nawalan ng anak, mas binigyang diin pa niya sa kanyang mga pahayag ang pangarap ng kanyang anak na bilhan siya ng bahay at kotse balang araw. Para sa marami, ang ganitong reaksyon ay hindi natural para sa isang magulang na dumadaan sa ganoong klaseng trahedya. Karaniwan na ang isang ama ay magwawala o gagawin ang lahat para mahanap ang may sala, pero tila naging masyadong mapanuri at maingat si John sa kanyang bawat galaw upang hindi siya agad mapagkamalan. Sinasabi rin ng ilan na tila nagpakitang gilas siya sa pakikipagtulungan sa mga pulis noong simula para lamang ilihis ang atensyon sa kanya. Ngunit gaya nga ng madalas nating marinig, walang krimen na perpekto. Ang pagkakaroon nila ng tinitirhang hideout ay nagpapakita na hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa sila ng ganitong klaseng ilegal na gawain.
May mga nagdududa rin kung pera nga lang ba talaga ang pangunahing dahilan kung bakit nagawa ang pagpaslang na ito. Kung susuriin kasi ang halaga ng pera na nakuha sa bahay ng mga suspek, parang hindi ito sapat para maging kapalit ng buhay ng kanyang sariling mag-ina. May mga opinyon na lumalabas na kung paghahati-hatian ng 4 na suspek ang nakuhang pera, napakaliit na parte lamang ang mapupunta sa bawat isa sa kanila. Dahil dito, naniniwala ang publiko na posibleng may mas malalim at mas personal pang dahilan si John Molenido na hindi pa natin alam sa ngayon. Hindi rin maiwasan na madamay ang pangalan ng buong hanay ng kapulisan dahil sa pangyayaring ito. Masakit man tanggapin, pero marami ang nadidismaya dahil tila paulit-ulit na lang na may mga miyembro ng PNP ang nasasangkot sa mga ganitong klaseng karumaldumal na krimen. Bagamat alam natin na hindi lahat ng pulis ay masama, ang mga balitang katulad nito ang nagpapababa sa tiwala ng mga mamamayan sa mga taong dapat ay nagpapatupad ng batas. Ang katotohanan na isang aktibong pulis ang pumatay sa kapwa niya pulis at sariling anak ay isang malaking sampal sa serbisyo. Kinumpirma na nga ng Quezon City Police District na formal nang nasa ilalim ng kanilang kustudiya si John Molenido ngayong araw ng Linggo. Kasama ang National Capital Region Police Office, mas pinaigting pa ang investigasyon para malaman kung may iba pa bang mga tao na tumulong o nagtago sa kanila habang isinasagawa ang krimen. Ang pagdakip sa car agent na si Pia at sa kanyang asawa noong Sabado ang naging susi para tuluyang mabuksan ang pinto ng katotohanan. Sa ngayon, hinihintay na lamang natin ang resulta ng isinasagawang inquest investigation para malaman ang susunod na hakbang ng ating mga awtoridad. Sa gitna ng patuloy na investigasyon, mas naging malinaw ang bawat galaw ng mga suspek matapos silang isama ng mga pulis sa isang reenactment sa lugar kung saan nila itinapon ang mga biktima. Dinala ang mga suspek sa Bulacan upang ituro ang eksaktong lokasyon kung saan nila iniwan ang katawan ni Diane Marie. Ayon sa mga nakasaksi sa operasyon, naging detalyado ang paglalarawan ng isa sa mga kasabwat kung paano nila isinagawa ang pagtatapon sa bangkay malapit sa isang poste sa madamong bahagi ng Sapa. Ipinaliwanag ng suspek na mabilis ang naging kilos nila dahil sa takot na may makakita sa kanila sa gitna ng dilim. Sinabi rin niya na habang nakabukas ang pinto ng kanilang sasakyan, ay nagtulungan sila ng kanyang kasama para itulak ang katawan ng biktima pababa sa tubig upang mabilis silang makalayo sa lugar. Ang nakakakilabot sa bahaging ito ng kwento ay ang paraan ng kanilang pag-uusap tungkol sa krimen na tila ba wala silang anumang pagsisisi sa ginawa nila. Sa mga nakuha nating impormasyon mula sa field, maririnig ang pagtatalo at pagtuturuan ng mga suspek kung saan ba talaga tumama o lumanding ang katawan matapos nilang ihulog ito. Inamin ng isa sa kanila na hindi na niya matandaan ang eksaktong posisyon dahil sa bigat ng biktima at sa bilis ng pangyayari. Siniguro rin nila na ang layo ng sasakyan mula sa Sapa ay sapat na para hindi sila agad mapansin ng mga dumadaan. Habang ginagawa ang reenactment, kitang-kita ang pagod at bigat ng sitwasyon, lalo na nang ipakita nila kung paano ginamit ang isang baro o tela para mas madaling maitulak ang katawan palabas ng SUV. Sinasabi rin sa mga ulat na ang lugar na pinagtapunan ay sadyang pinili dahil may daanan ito ng tubig na maaaring maghugas sa anumang ebidensya o magdala sa bangkay sa mas malayo pang bahagi ng Sapa. Ito ay isang malinaw na indikasyon na talagang pinag-isipan nila ang bawat hakbang para hindi sila agad mahanap ng mga awtoridad. Nakakalungkot isipin na habang ang pamilya ni Diane ay nag-aalala sa kanyang kalagayan, ang mga suspek naman ay abala sa pagkalkula ng distansya at bigat ng kanilang itinapon na para bang kargamento lang ang kanilang hawak. Ang mga ganitong detalye ang lalong nagpapatunay na hindi lang basta galit ang nagtulak sa kanila, kundi isang plano na may layuning burahin ang lahat ng bakas ng kanilang kasalanan. Ngayong hawak na ng mga pulis ang mga testimonya at aktwal na pagpapakita kung paano isinagawa ang pagtatapon, mas lumalakas ang kaso laban kay John Molenido at sa kanyang mga kasabwat. Ang bawat salita at kilos nila sa lugar ng krimen ay magsisilbing mabigat na ebidensya sa korte.
Bagamat pilit nilang binabypass o iniiwasan ang ibang mga katanungan ng mga investigador sa ngayon, ang mga pisikal na patunay at ang kanilang sariling pag-amin sa lokasyon ay hindi na nila mababawi pa. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nabubuo ang buong larawan ng trahedyang ito na sumira sa isang pamilya at nagmantsa sa dangal ng mga alagad ng batas. Sa huli, nananatili ang tanong sa ating mga isipan tungkol sa kaligtasan sa loob ng ating sariling tahanan. Kung ang mismong mga tao na dapat nating kasangga sa buhay ay siya palang may kakayahang gumawa ng ganito, kanino pa tayo dapat magtiwala? Sa tingin nyo, sapat na ba ang mga ebidensyang ito para tuluyang mabulok sa kulungan ang mga nasa likod ng krimen? Ano ang nararamdaman nyo matapos malaman ang malamig na paraan ng pagtatapon nila sa mag-ina? I-share mo naman sa baba ang iyong opinyon at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.